Nagsimula ang pelikula sa New York, kung saan makikilala natin si Eddie Mora. Isang nangangarap na manunulat si Eddie, pero ang totoo ay isa na siyang palaboy na tila walang patutunguhan sa buhay. Sa nakalipas na ilang buwan, nabubuhay lang siya sa utang at sa tulong pinansyal ng kanyang girlfriend. Ang tanging problema ay wala pa siyang naisusulat kahit isang salita sa kanyang libro. Nahihirapan siyang buuin ang kanyang kwento, paulit-ulit sa cycle ng pagsusulat, pagbubura at pag-uumpisa muli. Inuubos niya ang kanyang mga oras sa pag-inom sa bar o kaya ay pagtunganga lang sa sofa sa loob ng madungis niyang apartment. Dahil sa ganitong setup, ang fiancé ni Eddie na si Lindy ay nagpasyang tapusin na ang kanilang relasyon. Nakikita ni Lindy na wala siyang future kay Eddie. Sinabi ni Lindy na wala siyang nakikitang pag-unlad sa panig ni Eddie, at dahil umaangat ang sarili niyang career, hindi niya kayang alagaan ang lalaki sa lahat ng oras. Sinabi ni Eddie na mahal niya ito at gusto niyang makasama si Lindy habang buhay. Pero hindi nakinig ang dalaga at tuluyan na siyang iniwan. Habang naglalakad pa uwi ng may mabigat na loob, tinawag si Eddie ng isang lalaking nagngangalang Vernon. Si Vernon ay kapatid ng dating asawa ni Eddie na si Melissa. Naaalala ni Eddie si Vernon bilang isang tulak, pero sabi ni Vernon ay tapos na ang mga araw na iyon. Inanyayahan ni Vernon si Eddie para uminom sa bar at tinanong ang mga update sa buhay niya. Sinabi ni Vernon na nag-asawa ng muli si Melissa at may 2 ng anak. Habang inamin naman ni Eddie na sinusubukan niyang magsulat ng libro pero hindi niya talaga masimulan. Nakita ni Vernon ang problema ni Eddie at nag-alok ng tulong. Naglabas siya ng isang maliit na tableta at inialok ito kay Eddie. Tumanggi si Eddie dahil akala niya ay nagtutulak pa rin si Vernon. Sinabi ni Vernon na ang gamot ay legal, tapos na sa lab tests, aprobado ng FDA, at ibebenta na sa susunod na taon. May maaga siyang access dito dahil nagtatrabaho siya sa pharmaceutical company na gumagawa nito, at tinawag itong NZT. Hindi kumbinsido si Eddie, alam niya ang itsura ng mga designer drug. Gayunpaman, naging interesado siya nang sabihin ni Vernon na ang tableta ay tumutulong upang buksan ang mga receptors sa utak, na nagpapahintulot sa gumagamit na gamitin ang 100% ng kanilang brain power. Biglang nakatanggap si Vernon ng urgent na tawag at sinabi kay Eddie na makikipagkita na lang siya sa ibang pagkakataon, sabay abot ng kanyang card. Tumanggi si Eddie sa tableta, pero nagpumilit si Vernon at sinabing nagkakahalaga ito ng $800 ang isa. Habang pauwi, pinag-isipan ni Eddie ang kanyang buhay. Dahil pakiramdam niya ay nasa pinakamababang punto na siya, ininom niya ang NZT sa katwirang walang mawawala dahil matagal na siyang wala. Paakyat pa lang siya ng apartment nang makasalubong niya ang asawa ng kanyang landlord. Minura siya nito dahil atresado na siya sa upa at sinabihang wala siyang mararating. Biglang nawala ng focus si Eddie sa sinasabi ng babae dahil nagsisimula ng tumalab ang gamot. Nahilo siya, at dito na sumipa ang epekto. Nakita niya ang bag ng babae at sa loob nito ay isang libro tungkol sa batas. Nahinuha ni Eddie na galit sa kanya ang babae, pero may iba pang bumabagabag dito. Nagtanong siya tungkol sa law school, at nagulat ang babae kung paano nalaman ni Eddie na nag-aaral siya ng batas. Naaalala na ngayon ni Eddie ang lahat ng nabasa, nakita at narinig niya sa buong buhay niya. Inirekomenda ni Eddie ang isang mas angkop na libro para sa assignment nito at pinayuhan pa ang babae kung paano tatapusin ang gawain. Humanga ang babae sa biglaang galing ni Eddie sa batas, inanyayahan siya nito sa loob, tinulungan niya ito sa assignment, at nauwi sila sa pagtatalik. Nagtataka si Eddie kung paano siya nagkaroon ng ganoong karaming kaalaman. Bumalik siya sa kanyang maduming apartment at nagsimulang maglinis. Nagsimula siyang magsulat at nakatapos ng 70 pahinang preliminary manuscript sa loob lang ng isang gabi. Hindi lang talino ang binigay ng NZT kundi pati na rin motivation. Kinabukasan, naramdaman niyang nawala na ang epekto ng gamot. Dinala niya ang manuscript sa kanyang editor, nag-aalinlangan ito pero binasa pa rin. Pag-uwi ni Eddie, nakatanggap siya ng mga voice message mula sa editor na pinupuri ang kanyang gawa. Nagpa siya si Eddie na kailangan niya ng higit pang NZT at pumunta sa apartment ni Vernon. Pagdating niya doon, alam na agad ni Vernon ang kailangan niya. Nakita ni Eddie na may mga pasa at gasgas ang mukha ni Vernon pero hindi ito sumagot kung anong nangyari. Inamin ni Vernon na nagsinungaling siya tungkol sa pagiging legal ng NZT kahit ganoon, gusto pa rin ni Eddie ng higit pa.
Bago siya mabigyang muli ay inutusan muna siya ni Vernon na magpa-laundry at bumili ng almusal. Pagbalik ni Eddie, laking gulat niya dahil wasak na ang pinto. Magulo ang loob ng apartment at nakita niyang patay na si Vernon sa sofa na may tama ng bala sa ulo. Tumawag si Eddie sa 911 pero napagtanto niyang kailangan niyang mahanap ang magic pill ni Vernon bago dumating ang mga otoridad. Nahanap niya ang isang supot ng NZT kasama ang listahan ng mga kliyente at cash. Sa presinto, kinwestiyon si Eddie at nakatanggap ng tawag mula kay Melissa. Sa bahay, uminom ulit si Eddie ng isa pang pill at dito na muling dumaloy ang kanyang pagiging malikhain. Gamit ang pera ni Vernon, nagpagupit si Eddie at bumili ng bagong damit. Nagsimula siyang mag-ehersisyo at natapos ang kanyang libro sa loob lamang ng 4 na araw. Natuto siyang magpiano sa loob ng 3 araw at napansin niyang kaya niyang matutunan ang anumang wika sa pakikinig lamang. Naging palakaibigan si Eddie, humahanga ang lahat sa kanyang galing sa halos lahat ng larangan. Nawala ang kanyang pagkamahiyain at naramdaman niyang kaya niyang abutin ang kahit ano. Dito niya nakuha ang realisasyon, papasukin niya ang mundo ng stock trading. Nakilala niya si Kevin, isang broker sa Wall Street. Nagsimulang magbasa si Eddie tungkol sa stock trading. Gamit ang NZT, ang natitirang $800 ni Vernon ay naging $2,000 sa loob ng isang araw. Kinabukasan, umabot ito ng $7,500. Pero kailangan ni Eddie ng mas malaking puhunan, kaya humingi siya ng tulong sa isang loan shark na si Gennady. Nagpautang si Gennady pero nagbabala, dapat siyang bayaran sa tamang oras, kundi ay may masamang mangyayari. Tinanggap ni Eddie ang hamon. Kinabukasan, pumunta si Eddie sa firm ni Kevin at nagsimulang mag-buy and sell ng stocks. Sa loob ng 2 linggo, umabot sa mahigit $2 milyong ang kanyang account. Kumalat ang balita tungkol sa kanya, at tinawag siya ni Kevin dahil gustong makipagkita ng Wall Street tycoon na si Carl Van Loon. Nang gabing iyon, nag-dinner sina Eddie at Lindy. Ikinwento ni Eddie ang mga magagandang nangyayari sa kanya. Dahil nakita ni Lindy na maayos na si Eddie, naging proud ito sa kanya. Pagkatapos ng dinner, bumalik sila sa bahay ni Lindy at nagtalik. Muling nagkabalikan ang dalawa. Habang nag-uusap sila, napansin ni Eddie ang isang lalaking nakamasid sa kanya mula sa malayo. Kinagabihan, sumilip siya sa labas kung may nagmamasid sa kanya. Wala siyang nakita sa mga oras na iyon. Nang tawagin siya ni Lindy ay bigla siyang nahilo at sa isang iglap ay napunta siya sa hallway. Wala siyang maalala kung paano siya nakalabas. Kinabukasan, sumama si Kevin kay Eddie para sa meeting kay Carl Van Loon. Kinakabahan si Kevin, pero tiniyak ni Eddie na magiging maayos ang lahat. Dumating si Carl Van Loon at nagsimulang mag-usap. Naghihinala ang kasama ni Carl kay Eddie kung paano ito mabilis na umangat, iniisip na ito ay isang scam, pero napatunayan ni Eddie ang kanyang galing at humanga si Carl. Binigyan ni Carl si Eddie ng mga papeles tungkol sa kanyang mga kumpanya at pinasuri ang pattern nito. Mabilis na nasuri ni Eddie ang mga ito at napagtantong nagpaplano si Carl ng isang malaking merger sa isang kalabang kumpanya. Lalong humanga si Carl, walang sino man ang makakagawa niyon sa ganoong kabilis na oras. Tinanggap ni Eddie ang hamon ni Carl na ayusin ang mga deal, pero hindi muna siya umuwi. Sa halip, naglakad-lakad siya upang kumuha ng mas maraming impormasyon. Ngunit, nagsimula siyang makaranas ng mga blackout. Nagigising na lang siya sa ibang bahagi ng lungsod na walang maalala. Napunta siya sa iba't ibang party, nakilala ang iba't ibang babae, at nauwi sa isang hotel room kasama ang isang modelo. Hindi alam ni Eddie na sinusundan siya ng misteryosong lalaki. Pag-alis sa hotel, pumunta si Eddie sa subway kung saan nakasagupa niya ang isang grupo ng mga basagulero. Dahil sa NZT, naalala niya ang lahat ng self-defense videos at movies na napanood niya, at natalo niya ang mga ito ng mag-isa. Nagising na lang siya sa tuktok ng Brooklyn Bridge ng madaling araw na walang maalala sa nakalipas na 18 oras. Sa takot niyang magka-amnesia, nagpasya siyang huwag na munang uminom ng NZT. Tiningnan niya ang mga files ni Carl pero hindi na niya maintindihan ang mga datos. Dumating si Eddie sa meeting ng walang NZT, at halatang wala siya sa focus, nahihilo, at nahihirapang magsalita. Napansin ni Carl ito at nagtanong tungkol kay Hank Atwood, ang negosyanteng balak niyang ka-merger. Sabi ni Carl, si Atwood ay biglang sumikat sa stock trading gaya ni Eddie.
Hindi nakikinig si Eddie dahil nakatingin siya sa balita sa TV tungkol sa isang babaeng napatay sa hotel, ang babaeng kasama niya noong isang gabi. Nawalan ng focus si Eddie at nagpaalam. Lumabas siya at nagsuka, natatakot na baka nakapatay siya. Pag-uwi niya, tumawag si Melissa at nagtanong tungkol sa pagkamatay ni Vernon. Inanyayahan ni Eddie ang ex na magkita sila. Tiningnan ni Eddie ang notebook ni Vernon at tinawagan ang mga kliyente nito para alamin ang epekto ng NZT. Sa bawat tawag niya, nababalitaan niyang patay na ang mga ito, sakit ng ulo, pagsusuka, at koma ang naging katapusan nila. Tumawag siya sa isa pang numero, at isang lalaki sa likod ni Eddie ang tumunog ang cellphone. Nakilala niya itong lalaking sumusubaybay sa kanya. Tumakbo si Eddie at hinabol siya nito sa gitna ng trapiko, pero nakasakay siya sa taxi at nakarating sa tagpuan nila ni Melissa. Sinabi ni Melissa na uminom din siya nito noon pero itinigil niya dahil sa burnout. Nagkaproblema siya sa trabaho at hanggang ngayon ay ramdam pa rin niya ang epekto ng NZT. Inirekomenda niya kay Eddie na itigil na rin ito pero dahan-dahan lang dahil pwedeng ikamatay ang biglaang paghinto. Pag-uwi ni Eddie, hinarang siya ni Gennady. Binugbog siya nito at hiningi ang bayad. Nalaglag ni Eddie ang isang pill, pinulot ito ni Gennady at ininom sa pag-aakalang droga ito. Pumunta sila sa bangko at binayaran siya ni Eddie. Sabi ni Gennady, masarap ang pakiramdam ng pill at hihingi pa siya ulit. Nang pumunta si Eddie sa opisina ni Lindy ay hinimatay siya. Wala nang choice si Eddie kundi sabihin ang lahat sa dalaga. Pumayag si Lindy na kunin ang mga pills sa apartment ni Eddie, pero habang pabalik siya, nakita niyang sinusundan siya ng misteryosong lalaki. Tumakbo siya sa parke, pero sinaksak ng humahabol ang mga lalaking tumulong sa kanya. Nagtago si Lindy at tinawagan si Eddie. Pinayuhan siya ni Eddie na uminom ng isa sa mga pill para makatakas. Nang tumalab ang gamot, nalaman na niya ang dapat gawin. Tumakbo siya sa ice skating rink, binuhat ang isang bata, at pinaikot ito para mahiwan ng skates ng bata ang mukha ng humahabol. Nakatakas si Lindy, pero kinabukasan, nag-alala siya dahil tila naging ibang tao siya dahil sa gamot. Nangako si Eddie na ititigil niya ito kapag marami na siyang pera. Sa kalye, nakita ni Eddie si Gennady na nagmamanman. Sinabi ni Gennady na kailangan niya pa ng pills. Nag-hire si Eddie ng 2 bodyguards at nakipagkita muli kay Carl. Nadiskubre ni Eddie na kung matutulog siya ng maayos, iinom ng maraming tubig, at hindi iinom ng alak, mawawala ang mga blackout. Nagpagawa siya ng mga suot na may secret pocket para sa kanyang NZT at naghahanap ng chemist para i-reverse engineer ang pill. Habang nanananghalian, nakita niya ang detective na nag-interview sa kanya. Suspect si Eddie sa pagkamatay ng modelo. Kinuha ni Eddie si Morris Brandt, ang isa sa pinakamagaling na abogado sa New York. Sa pakikipagkita nila kay Atwood, napansin nilang lumalala ang kalusugan nito. Pagbalik ni Eddie sa kanyang hotel, nakita niyang may taong hinalughog ang mga gamit niya. Bumili siya ng penthouse apartment na may matinding security. Nakita niyang muli si Gennady na mayroon na ring mga tauhan. Gumagamit na rin si Gennady ng NZT. Binantaan siya nito na kailangan niya ng 20 pills kung hindi ay ididiin siya sa kaso. Kinabukasan, dapat ay pipirma na si Atwood pero hindi ito dumating dahil na ospital. Nakita ni Eddie na ang driver ni Atwood ay ang lalaking sumusubaybay sa kanya. Pumunta si Eddie sa police lineup upang ipakita sa mga witness ang mga suspect sa pagpatay sa modelo. Pagkatapos ng lineup, sinabi ng abogado na malinis na ang pangalan ni Eddie. Pagbalik sa opisina ni Carl, nalaman niyang nakoma na si Atwood. Pagpunta ni Eddie sa banyo para uminom ng pill, laking gulat niya na wala na ang kanyang magic pill sa secret pocket ng jacket na hiniram ng abogado. Nakatanggap siya ng package na naglalaman ng mga naputol na kamay ng kanyang mga bodyguard. Napagtanto niya ang lahat, si Brandt din pala ang abogado ni Atwood at itinago nito ang mga pills. Narinig ni Eddie ang malakas na kalampag. Dumating si Gennady para puwersahang pasukin siya. Handa nang tumalon si Eddie mula sa balcony, pero naalala niyang may isa pa siyang tableta sa lumang lalagyan. Nahanap niya ito pero nakapasok na si Gennady at nalaglag ang pill. Pinadapa siya ng mga bodyguard habang pinapakita ni Gennady ang mas mainam na paraan ng pag-absorb ng NZT sa dugo. Habang naghahanda si Gennady na torturin si Eddie, biglang sinaksak ni Eddie si Gennady gamit ang isang nakatagong kutsilyo. Napatay niya ito pagkatapos ng pakikipagbuno.
Nakita niya ang searing at nagpasya siyang inumin ang dugo ni Gennady para makakuha ng NZT na nasa loob nito. Agad na umepekto ito. Muling bumilis ang takbo ng kanyang pag-iisip. Inabangan niya ang aatake sa kanya at dinura ang karayom ng searing sa mata nito. Pinaulanan siya ng bala ng kasama nito na mabilis niyang naiwasan. Gamit ang kanyang lakas at talino ay nagawa niyang mapatay ang 2 tauhan ni Gennady. Namatay si Hank Atwood sa ospital. Pumunta si Eddie doon at nalaman mula sa driver na itinago lang pala ni Brandt ang mga pills. Dahil patay na ang amo niya ay wala nang halaga si Eddie sa kanya. Ang hindi niya ikinatutuwa ay nang inilihim ng abogado ang magic pills para lang sa sarili niya. Nahanap nila ang mga tableta na nakatago sa closet ng abogado. Lumipas ang ilang taon ay tumakbo si Eddie bilang gobernador. Nakipagkita sa kanya si Carl Van Loon na nasa pharmaceutical industry na ngayon. Akala ni Carl ay mahahawakan niya si Eddie dahil ang kumpanya niya na ang gumagawa ng NZT. Tumanggi si Eddie, kahit binantaan siya ni Carl na wala na siyang makukuhanan nito. Ibinunyag ni Eddie na hindi na siya umiinom ng NZT dahil pinamodify na niya ito para mawala ang side effects. Dahan-dahan niyang itinigil ang pag-inom hanggang sa hindi na siya nakadepende rito, pero ang epekto sa kanyang utak ay naging permanente na. Ganap ng bukas ang kanyang utak kahit wala ang gamot. Ipinakita niya ito kay Carl sa pamamagitan ng paghula sa isang mangyayaring banggaan ng sasakyan, at nangyari nga ito. Hinawakan ni Eddie ang dibdib ni Carl at sinabing may nakikita siyang problema sa puso nito. Nagbabala si Carl, pero hindi natakot si Eddie. Sinabi niyang palagi siyang mauuna ng 50 hakbang sa kanya.